easy by some sectors. Not I'm too bright for them. That's why they say I'm crazy. Huwag nyo ako kakantihin ha. Huwag nyo akong kalabanin ang tao na hindi nagnakaw, walang kailangan sa inyo. Ayan po mga kababayan. Ayon nga dito kay Attorney Rowena Guanzon, huwag nyo akong kakantiin na yung taong hindi nagnakaw sa inyo. Ano ho? Matindi po ito si Attorney Rowena Guanzon mga kababayan at ang kanyang panayam na naman dito kay Karen Davila. At ito, isa pang matindi. Bakit ganito ang naging mukha ni Beatrix Luestro mga kababayan? Suko na ba siya sa impeachment ni VP Inday Sara? Grabe po mga kababayan ang revelasyon ni Attorney Congresswoman nagtago ng wanted na rape na kanyang asawa. Ito pong si Congresswoman Beatrix Luestro mga kababayan. Wala na po pala. Matindi po pala ang dadaanan nitong impeachment at mukhang katulad ng kay PBBM, inamin na po nito mga kababayan. Mabigat po. Wala na pong kapag-asa itong impeachment. Dito malalaman ninyo kaya mukhang ganyan na po, no? Yung mukha niya medyo malungkot. Bakit malungkot yan mga kababayan? Pakinggan po ninyo itong kanyang kalungkutan dito kung bakit nasasabi niya, no, na mukhang mahirap na pong pagdadaanan. Kaya lang, DCMM, magkakapiret po ito. Ito po, tabunan muna natin guys ha. Yan, mga gwapo. Birada Aguila sa Isiminay. Pag hindi pa kayo nakakapunta dyan ha. Live yan. So, okay na yan. Let's go to the impeachment complaint against the Vice President. Kailan naman po uusad naman ito na mapupunta? Yung ginawa natin sa impeachment complaint against President Marcos, ganyan din po ba yung ruta nito? Hihimayin din in form, in substance, pagbobotohan, the same process? You will remember, Alvin, no? The first, the second, and even the third, yung final kahapon. Opo. Against the Vice President, were all filed under the first mode. This is by private individuals endorsed by House members. Correct. So to your question, same procedure po ba ang mangyayari? Yes. And as to when mag-start ang Justice Committee, kung kailan po ito i-refer ng plenary sa ating komite. In other words, hanggat wala pong referral ang plenary nitong mga impeachment complaints na ito papunta sa Justice Committee, the Justice Committee cannot take any action on the said complaints. Maliwanag mga kababayan. Same process po ang mangyayari sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dito nga po kay BBM dati mga kababayan. So anong mangyayari kay BBM? Di ba binasura? So kung same process, abay basura po yan mga kababayan. Matik na po yan. Kasi po, kung dito naman po sa isa, yung expressway na tinatawag mga kababayan, sinagot din po yan ni Attorney Congresswoman Beatrix Luestro. Matindi din po ang pagdadaanan at mayroon pong isang attorney din po ang nagpapatunay nito na masalimuot, mahirap na po ang pagdaanan yung katulad na dinaanan nila noon na may 1/3 silang nakuha. Bakit? Ito po ngayon ang ating pag-uusapan kung ano po ang dahilan na hindi na po na mangyayari ito pong nangyari ng nagdaan na impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. At yung lungkot ng pagmumukha ni Beatrix, mga kababayan, ay ganun-ganun na lang kasi nga po mukhang wala na po talaga. Wala na po palang pag-asa. Pinahirap, pinabigat po pala ng matinding usapin ito nga pong argumento laban dito sa impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Tandaan niyo po ano ho, 3 na naman ang impeachment na sinampalaban kay VP Inday at malamang may pang-4 pa yan at malamang yung pang-4, yun pa ngayon ang kanilang aaksyonan. Diba mga kababayan? So muro-muro na naman ito. Another, affirm na naman to ng Supreme Court, no? At ngayon, hindi lang sa Supreme Court dahil baka hindi na rin po nila makuha yung 1/3 votes na kinakailangan na expressway. Bagamat expressway, may toll gate. May toll gate ito kabayan. Yan po lahat ang ating pag-uusapan. Ngunit sa mga ngayon pa lang nakabisita sa aking channel, maraming salamat po sa inyo lahat. Paki-like, paki-share. At sa mga regular viewers, maraming salamat po sa inyo mga solid Duterte supporters at mga solid VMR supporters. Thank you very much. Tuloy na po tayo sa detalye ng ating pong pag-uusapan. Ayan po ang napakalungkot na mukha ni Beatrix Luestro mga kababayan. Bakit? Kailangan nyo po ito malaman kung bakit po
aside from that na parehas pang process na magaganap dito po sa impeachment kay BP Sara sa nangyari kay BBM. Na ano yon? Na ibasura po yon. Diyan po din sa kanya. Yun pa rin ngayon na take up nito pong impeachment kay BP Sara, yung nag-take up kay BBM noon. Panoorin muna natin to. Kaya lang mga kababayan, tatabunan ko lang ha. Committee cannot take any action on the said complaints. Okay. So ganun pala yung proseso, ano. Pero kakayanin pong aksyonan ito bago yung break. Kasi may break somewhere in March, di ho ba? Nakalimutan ko na naman i-check kung kailan eksakto yung break. Alam ko may break eh. May Holy Week break dyan eh, somewhere. Yes, I understand we have a break. This is one thing na kailangan din nating liwanagin, no? Because the Honorable Supreme Court has, with its recent resolution, the Yan na. January 28, 2026 resolution, changed the definition of session day for purposes of impeachment, di ba? It does not necessarily follow the practice of the legislature when we speak about session day, no? Under the new definition, session day is equivalent to a calendar day so long as the House of Representatives holds session. Ang question, Alvin, paano pag nag-recess? Kaya nga. Di walang session, di ba? So how do we count now the number of session days, no? And even the Justice Committee, I agree, is affected by that decision, by that definition, because we are bound to finish the proceedings before the Justice Committee without going beyond the period of 60 session days, no? Nako. Dapat sa nalolooban ng 6 na po na session days, makapag-submit kami sa plenary ng report with respect to the impeachment proceedings. Alvin. Kaya nga po, so paano kayang gagawing diskarte? Or the other way, hindi ba pwedeng yung 1/3, di ba may ganyang mode din? Is it possible, Congresswoman, na mag-shift sa ganong mode? Or pag nasimulan mo na yung ganitong mode, nakatali ka na dyan? Tama ka doon, Alvin, no? It's either magkaroon ng transmittal to Senate via 1/3 or ma-refer sa Justice Committee kung alin ang mauna. Because these are the two ways of initiating an impeachment complaint. Either the plenary via 1/3 vote at least of all the members of the House would transmit the impeachment complaint to the Senate directly, or yung impeachment complaints would be referred by the plenary to the Justice Committee. Pero ipaalala natin, Alvin, even that second mode, the 1/3 vote or signature of at least all the members of the House, ay marami ng requirements ngayon under the decision and the subsequent resolution of the Supreme Court, no? Ito pong kung tawagin natin for the past impeachment processes ay express lane is not that express anymore. Sapagkat ayon po sa Supreme Court, number 1, dapat nakalakip ng ebidensya. Number 2, dapat sufficient ang evidence to support the impeachment complaint. Number 3, dapat mag-issue ng notice to the respondent, and the respondent should be given time to answer. Number 4, the physical copy of the complaint along with the evidence should be given to the individual members at the time of the approval of the impeachment complaint in the plenary. And of course, no, number 5, we should give ample time to the individual members to assess, study the impeachment complaint along with the evidence before they arrive to their respective judgment. Itong 5 ito, Alvin, are formalities that need to be observed before transmitting the impeachment complaint to the Senate, no? So, totoo, hindi naman ipinagbawal ng Supreme Court yung second mode. However, may mga requirements na kailangan sundin bago i-transmit itong impeachment complaint sa Senado. And that was not present in the previous practices, Alvin. So most likely, hindi yun yung mode na gagamitin for the impeachment ng Vice President, Congresswoman. Based on your assessment, mukha likely na ang gagamitin ay itong dadaan sa pagsusuri ng Committee on Justice.
You are correct, Alvin. As a matter of fact, at the onset, from the very start, nasa first mode talaga sila. So, Ayan mga kababayan, hindi na po natin buuin pa pero kunti na lang po yan, no? Yan po ang patunay na kahit first mode, second mode, lahat po yan, mood. Mamumud po yan mamungud po yan sa lusak. Yung kanilang mga impeachment na ginagawa dito kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kasi nga po, yung first mode, ito yung dinaanan ng impeachment laban dito kay Marcos Jr. Itong nakalipas lang. Anong nangyari? Basura. Pagka nagkataon, binasura nila kay BBM na maraming ebidensya, tapos dito kay Vice President Sara Duterte na wala namang ebidensya, hanapin nyo si John Wick. Di ba? At hanapin nyo si Piatos. Hindi po pwedeng si VP Inday maglabas kay Piatos. Kayo ang maglabas. Ilabas niyo si Piatos. Kayo, may mga ano dyan eh. Naghanap kayo doon sa ano, di ba? Oh, patunayan niyo muna na yung secret ay kailangan malaman kasi confidential. Di ba? Yun, yung first mode, yun yung kay Marcos na dinaanan, yung pinaano nila. Ang second mode, yung naalala niyo nakaraan mga kababayan, yung nakakuha po sila ng 1/3 which is 200 nga no? 200 plus mahigit sa 1/3. Kasi nga po ayon kay Congressman Toby Chanco, marami po ang mga tumanggap ng biyaya. Ano ho, million, 150 million. Kaysa naman doon sa 125 million, mas malaki po ang 150 million kaysa doon sa 125 na hinahabol po nila. At 217 po sila mga congressman nang nagpirmahan. So, ang tanong mga kababayan, nakarating ba yan sa inyong mga distrito yung pera na yan, mga kababayan? Malamang sa hindi. Ano ho? Ito, panoorin natin ang isang attorney mula sa Cebu, si Attorney Rofel. Ang napakaganda ng kanyang paliwanag patungkol din pa po dito sa impeachment kay VP Inday Sara na wala na talaga mga kababayan. Kaya lang, bago natin tunguhin para diretsyon na po natin, nakita ko kasi itong video na ito. Total, mainit ngayon ang usapan tungkol sa West Philippines Parang tila baga gustong-gusto ng gera. O ito, baka nakakaligtaan niyo si Tatay Digong din. Sabi niya, sige, gera! China, lusob tayo. Ito, pakinggan niyo mga kababayan. Tatay Digong mismo O, napanood ko lang kasi. I can declare war on China tonight. Sino ang magpunta? Sundalo ko? Pulis ko? Mamatay lang lahat yan. So, sino yung mga gustong pumunta doon ngayon? Okay man ako. Provided yung mga ugok, yung maingay, mauna sila. Nandiyan ako sa likod nila. Pagdating doon, iwanan ko sila. Alam ko gusto maging pag-away. I can declare. Siguro dito galit na galit si Tariela sa mga Duterte, mga kababayan. Kasi sabi Tatay Digong, iwanan ko sila, yung mga may ingay. Di ba ang ingay-ingay ni Tariela ngayon, mga kababayan? Sige, gera, gusto niyo makipag-away, gera, sige. Kaya lang, sige, mauna kayo mga kababayan. Ito po ay post ni Miss Cathy Binag. At dito sa post ni Miss Cathy Binag, mga kababayan, dugtong na lang po natin ito Meron akong nasilip dito. Ano yun, Bimar? Ang kagandahan ni Miss Cathy Binag. Napakaganda ni Miss Cathy Binag, mga kababayan. Hindi yun. Hindi, mayroon pa akong nasilip dito. May post siya, mga kababayan. Ito, may post siya dito Teka lang. Ano itong kanyang post? Tandali. Ayan 2 hours ago lang ito, kabayan Cathy Binag, ayan Sabi dito, colon cancer. Teka, sandali. Sino ba yung may sakit na nasa bituka? Malapit sa bituka at malapit sa tumbong, mga kababayan. Ako dati, nung narinig ko kung anong kinamatay, sanhin ang ikinamatay na sakit ni dating Pangulong Corazon Aquino, colon cancer, mga kababayan. Naisip ko lang, colon cancer, bituka. Imposible naman marurumi mga kinakain ito. Di ba? So hindi pala porket malinis ang kinakain mo o mayaman ka, masasarap ang pagkain mo, iligtas ka na sa colon cancer. Now, mga kababayan, katulad ni BBM, kahit napakayaman niya, kaya niyang bumili ng lubot, lubot. Nilagay niya rito yung kanyang lubot. Kalaming kasi anong imong kigol diha, Auntie Claire. Joke lang, Auntie Claire.
Sino kaya ito mga kababayan na colon cancer na raw, no? Sino ito? Ha? Ito na kaya yung ating mga hinahinala, no? Well, abangan natin yan. Baka isa na ito sa wish ni Cara David na matupad, ano ho, mga kababayan. Wala pa naman nakasulat dito na from divert tumbong to colon cancer. Wala pa, no? Colon cancer lang ito, mga kababayan. So nakakahiwaga lang, ano. Anyway, si Ms. Cathy Binag lang naman ang isa sa talagang ano, no, kasama diyan sa nag-file ng impeachment laban dito kay BBM nga hinarang nga lang at hindi nga lang pinayagan. Pre-nation ng mga congressman na mag-i-sponsor sana, mag-i-endorse. Di ba? Eto na mga kababayan, itong abogado na from Cebu, Bisaya, itatranslate ko na lang po sa inyo, ha. Tatong impeachment nga napasaka na nganong gi-dismiss man Supreme Court. Kadto ba yang gusto kay ngano? Define na sa Supreme Court nun, masayo na ta karon apa na nabalakan sa to mahigala og the same number of congressmen mo pirma ba labi na nga nagsingabot na ang 2028 elections. Ayan mga kababayan, ang sinutukoy po niya rito, yung gustong-gusto daw po ni Senator Tito Soto, kaya nga po siya nag-hysterical si Tutasin, kakasuhan na nga siya, di ba? Teka, nasira yata yung aking isang mata. Kaya nga po siya nag-hysterical kasi napakaganda na po sana noon. Hindi na kasi sila mamumroblema, no? Kumbaga kaya nga pinilit nila yun na sana madesisyonan ang problema, hindi po pumabor sa kanila. Kaya po nag-hysterical sila, sinabi ni Soto, napaka-imposible na, no? Dahil pala napaka-imposible na dahil nga dun sa decision na yun, napaka-imposible na talaga dahil yung expressway, no, na binabanggit kanina ni Beatrix Luistro, mayroon pa rin toll gate. So hindi naman po pwede siguro yun, no? Dumadaan ka naman expressway, walang toll gate. So may dadaanan pa rin toll gate. Magbabayad ka. At this time, mga kababayan, ayon sa Supreme Court, no, ayusin nyo muna. Kinakailangan, mayroon na siyang certainty na po pwedeng makonvict. O at mayroon na pong mga ebidensyang matitibay. Yang lahat na mga yan, narinig natin kanina kay Beatrix, wala yan doon sa first or sa nangyaring impeachment kay BP Sara. Ito nga ang dinesisyonan ng Supreme Court na illegal. Gets nyo, kabayan? Illegal po ang, hindi pa yun ang ano lang, yung nagsampa ng 4. Yun ang illegal. So ngayon, kuidao na sila ngayon, kailangan na nila padaanin na yon. Kaya, anong nangyari? Iti-take up na nila yan ngayon. At dadaanin na nila yung katulad kay BBM, kaya manong daanan nila kay BBM at yung kay BP Sara, parehas po, wala na silang lugar. Kasi kung kay BP Sara yung nakaraang una, kailangan nila nito. Sa tingin nyo kaya, paparating na ang 2028? Wala na. Ayan yung sinasabi ni Atty. Ropel. Tuloy na natin mga kababayan. Positioning na para sa 2028. Okay, atong balikan mahigala. Remember nga, ni-define na ang Supreme Court, masayo na ni karon. Kung buto na hunaon mga higala, mas sayo na ning impeachment karon. Kay once mo file ang usa ka tawo og impeachment, sa first mode mahigala nga ordinary citizen ang mo file unya nay maka-endorse nga member of the House, ma-file na sa Secretary General. Inig-file ana mga kaigalaan, i-adto na sa Office of the Speaker. Pag adto na sa Office of the Speaker, 10 days lang. 10 calendar days. Ito mga kababayan, 10 calendar days talaga. 10 calendar days. So maintindihan na po ito kahit sa school bukol. Hindi po pwedeng maintindihan. 10 calendar days. Ano ba ang kalendar? Ano ngayon? Pitsa 1, pitsa 2, pitsa 3, pitsa 4, pitsa 5 hanggang pitsa 10. 10 calendar days. Calendar. So madali na. Yun na yun. Siguro, maaari na lang siguro dito 10 calendar office days. Let's say Monday to Friday. Pwede? Pwede ano? Sige. Tuloy natin kabayan. Sa bagong definition Supreme Court, sumasayon unta ang impeachment karon nga mahimo sa procedure mga higala. Masayon, nagisgutan nimo procedure, masayon siya. Kay giklaro ng Supreme Court nga calendar days. Pero nga nung Soto mahigala pati masukuha gyud niya. Tungod kay ang pirma mahigala sa congressman, di ta kasiguro nga ang kadto mga congressmen nga na mahirma kadto mupirma gyapon karon. Straight to the point. Di ta kasiguro. Di ta kasiguro. So karong adlaw kay natong Biyernes mahigala bisag bagyong basyang dito sa Mindanao o sa Visayas, ila naman gisubmit
dito sa office may gilan Speaker Bujidi, giduso na sa office of the Secretary General, ngadto na sa office of the House Speaker. So karong adlaw, kay unsa man to pizza tong Friday, pizza size. So 7, 8, 9, ika-third day na ron, ikatulong adlaw na karon, nya 10 days na may gihatag. Within 10 days naman, so within this week yun eh, ha? Kay ika 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ika 10th day ani ngadto sa pizza size. Mo ika napo nga adlaw, pwede adto na ibutang sa kwan, ibutang tag ilag yung isagad. Ug nagpagasolina pa ka, isagad yun. So either within this week i-appeal sa order of business or adto na i-appeal sa pizza size sa February. Maigo gyapon siya may gala sa 10 calendar days. Kay ihap nimo, ihap man appeal ang Sabado Domingo. So ilan naman gi-submit dito sa speaker anang pizza size sa to pa pizza city first day na. Pizza 8 second day. Karon pizza 9 ika-third day na. Kana masayon kay sabton, hinuon masayon mga higalang ipon. Ha? Sa laktod nga pagkaistorya, gi simplify pag mayo Supreme Court. Dapat malipay mo na mingon, lipay ang mga law students anak kana pay maglisod kay sabot. Sayon kay sabton hasta ordinary people mahigala makasabot na gyud. Kaya pag ihap calendar days naman. Ha? Pero nga nang masuto nga nagyod mo na sang para niya mahigala impossible dream na kuno. Kana Yan mga kababayan sinasabi natin. Ayon daw dito kay Soto, impossible na dream na daw itong impeachment lamang kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasamantalang sabi nga dito ni Attorney Rufel, ano ito, kumbaga mas pinasimple na nga, mas pinadali na nga. Hanggang Sabado Linggo pala mga kababayan kasi calendar literal na pala talaga itong interpretasyon ng Supreme Court. Kaya wala na po silang maano diyan, kailangan po nila aksyonan na po 'yan. Kasi kung hindi na naman po nila susundin yung Supreme Court, makalusot bang kayo doon sa hukos-pukos sa Congress. Pagdating sa Senado, mayroon nakaamba na naman na Supreme Court decision na ano yun, i-affirm uli. Di ba? Makalusot pa kayo dyan sa Congress. Kaya pala, si Tito Tuta Soto nag-historical na. tungod mga higala kay ang dakong question ani ron. Kadto mga congressmen nga ni pirma mga higala sa milabay nga impeachment complaints. Nga ilang gidali February 6 to mga sukit di paminaw. 215 to mga congressmen no. 215. Kadtong 215 mamirma pa maturon. Muna dakong pangutana. Kay kinahanglan man og 1/3 votes under mahigala sa Article 11, Section 3 sa atong 1987 Constitution aron mapasaka ang articles of impeachment ngadto sa Senate. Kinahanglan og 1/3 vote sa mga congressmen. Pila may 1/3 nga mga congressmen karon na may mga 317 ka mga congressmen. So ang 1/3 ana nasa mga 105 or 106 inana. Kinahanglan ka ana nga boto aron mapasar nimo ang impeachment, articles of impeachment ngadto na sa Senate. Straight to the point. Na last year napasar no tato, karon ni back to square one man. Ang question nga dako, makuha pa ba ka ng the same number? Straight to the Or point. kung dili makuha at least 1/3 number, makuha pa ba ka na? Mo na dakong question karon. Straight to the Kay point. kung imong saligan ang Makabayan Black, nga maoy mubutar mga higala, pila ra may Makabayan Black, pila ra man ang Makabayan Black, di man makaabot og 1/3 inday dili kabot 1/3 bisan gani og tanan nga mga party list representatives, although kay bawta nga dili tanan mobutar gyud nga party list, but ibutang ta lang granting for the sake of argument that all party list representatives would vote for the impeachment mga higala nga ma-transmit ngadto sa Senate. So pila ra man kabuok 63 party list representatives, sa to pa 63 votes ra, wala kabot og 1/3. So mangu-convince sila og mga congressmen uban nga mo pirma aron nga kanang articles of impeachment mapasar ngadto mahigala sa Senate. Straight to the point. Kining pag back to square one mo ni dakong problema ni Soto, kay gusto na ginamhinam na gud nga may nagma-impeach sa Sara para magkapuli po siya lagi. Yon mga kababayan, ibig sabihin, itong si Soto, nag-asam-asam na na gusto niyang ma-impeach na si VP Sara kasi nga gusto niyang asam na siyang maging Vice President. Talaga naman, very assuming, presentado alsado, tutasen, wag naman, daanin mo sa eleksyon.
Di ba? Marami ka naman mga Itbulaga ka gonggak member. Di, ano mo na, pabutuhin mo na sa'yo. Kaso ang problema, talo ka ni BP Inday Sara, napakalayo. Ito si, napakalayo. Ito si, sorry ha. Kasi kayong naglaban ni BP Inday Sara na pagka-vice president. Tapos ngayon, kukunin mo lang sa ano ngayon. Wag ganon, Totasin. Wag ganon, gusto mong shortcut ha. Bigla kang magiging vice president samantalang hindi ka man lang binoto ng taong bayan. Pangit yon. Pangit yon. Hindi yun maganda. Malisyoso yung datingan noon, Totasin. Yun mga kababayan. Kaya pala gustong-gusto ni Totasin. Kasi nga po, mabigat na, no? 317 pala ito mga congressman. So ang mga 1/3 pala nito, no? Ang ikatlong parte ay nasa 106. Kasi tama, 317. Tama, 106 nga. Kasi 317, kung 318 yan, sakto talaga, 106. 3 times 100, 300. 3 times 6, 18. 17. So, i-rounding off natin yan. Hindi naman po pwede kalahating congressman. Wala naman si Dagol siguro dyan, nakalahati lang. Walang kalahating buto. So, rounding off yan ng 6, no? So, 106 ang isang 1/3, no, na mga congressman. Kaso, magsama-sama lahat itong mga party list, hindi naman sila obra. At ang mga district congressman, yung isa nga, di ba, kinakasuhan na nila, yung Kahayon, hindi na rin congressman, pinalitan na yun ni Erisi. At si Erisi, di ba, alam naman natin, anong posisyon ni Erisi? Wala na yan. Ayaw ng INC yan. At alam po nila ang posisyon ng INC, mga kababayan, na ayaw po ng impeachment yan. Kaya malabo na po ito sa sabaw ng pusit na impeachment kay BP Inday Sara. Kaya wag na po tayong kabahan, mga kababayan. Bueno, punta tayo sa bardagulan ni Attorney Ruina at saka ni Karing Davila. Kasi nagagamit in calling out corruption in government. Oo. You have been very vocal. Ano ang hindi ginagawa ng gobyernong ito sa pananaw po ninyo in achieving justice, transparency, and holding the corrupt accountable? Kasi may kasalanan itong lahat, si BBM Kung di ba naman siya magnanakaw, di rin magnanakaw yung mga palibot niya, lalo na yung first cousin niya, ginawa pa niya speaker. Saan ka makakita? With their history. Sinabi ko na sa kampanya doon kay Lenny nang nasa rally ako, di ba? Tapos, cronies na naman ang papatakbo ng ating ekonomiya. Look at what happened. Even Professor Monsod was my professor, said, I'm not optimistic that they can still reform because of the people around Bongbong. Hindi, not coming from me, na political, she's an economist, di ba? Sabi ko naman sa show mo noon You were the one who asked me and I answered, I wish the president will succeed because we're in the same boat. Bayan ko rin naman ito. Di ba? It was in your show. So wala siyang masasabi sa akin na I started, pag-start pa lang niya, inatake ko rin. Hindi. Kami ni Martin, when I was at the lunch of the party list, I was invited. Di pa kami noon wala pang June 30 noon Si Sandro, pumunta sa akin, yumuyo ko. Di ba? Naka-picture yun Galit na galit yung mga kakamping. Ba't ko daw sinhake hand si Sandro? Bakit? Sabi ko, may ketong ba yun? Patayan niyo ko siyang i-shake hands, ha? Masyadong jealous kayo. Sila pupunta sa akin pa-picture. At naman ako tatayo pa-picture sa kanila. I'm nearly 70 years old. Sabi ko, to si Martin talaga, doble kara. Sinabi pa niya sa akin, Ma'am, sabi ko, is there anything, gawin mo naman, you make the PWD committee a regular committee. See, right now, de facto lang. You know, it's really marginalized. Yes, we can do that. Ganun pa, traidor talaga. Tapos hindi ako pinaupo. Kasi whatever daw. Pero ang totoo naman talaga. Bigyan natin Utos ni BBM yun at ng gang niya. So, ba't ako, the fire in my belly, Karen, is very useful for the country. Why? Because people like me have nothing to gain. Diba? I have nothing to gain personally from this. I call them out, I call them thieves, I call them, what do you call this, idiots.
Because I have nothing to gain. Okay, And a lot to lose. And yet I do it. Why? Because I have love for my country. Yan po mga kabayan, ganyan na ganyan si Tatay Digong. Kung tutuusin kung si Tatay Digong ay nagpahinga na lang, hindi na lang siya nagsalita, yan na, bahala na kayo dyan, kuya-kuya-kuya na lang ako dito. Ganon din yung si Pastor Kibulo, yung isiminay. Kung hindi lang sila nag-kumontra dito kay Marcos Jr., alin? Mas ano lang din naman. Kung ngayon yung mga mainstream media ngayon na ayaw magbigay sa kay Bongbong Marcos ng islat noon, ay maganda ngayon ang kalagayan, hindi sila ginigipit eh. How much more yung isiminay, di ba? Pero ano po, hindi po ito nila nagawa na attempt, no, na sikmurain ang itong mga klase ng pagmumuno ni Marcos Jr. na marami po ang mga magnanakaw. Yan din po si Tatay Digong, kahit ugod-ugod na, kahit alam niya na may kapapahamak niya, hindi niya po inalintana. Yun po yung totoo at tunay na mga leader. Ganon din si BP Inday Sara. Kung mananahimik na lang siya, after all, unity team sila, di ba? Wala nang problema, hindi sila mga problema. Ang problema nga lang kabayan, patuloy lang na magpapasasa po itong Marcos administration sa pagnanakaw kasama itong kanyang pinsan, asawa at itong kanyang anak at mga kamag-anak at ang mga tambalos-los na mga kurap na mga politiko. Mabuti na lang, mayroon tayong Tatay Digong, BP Sara, Guanzon, na mga katulad nitong prinsipyo na bagamat iba ang pinaniniwalaan pero pagdating sa korupsyon at sa kapakanan ng taong bayan ay tumitindig. Balikan lang natin konti para yung viewers natin, they'll remember history. Tumakbo si Attorney Guanzon bilang party list representative of the P3PWD party list. Substitute, ma'am. Oo. As substitute, Substitute yeah. ka. Kasi So- the first nominee already took her oath, but her daughter had stage 4 cancer. So she said that I cannot assume office. I'm in the hospital almost Oo. every day. Pero hindi ka pinaupo Ni noong Martin. 2022. By 2024, the Supreme Court declared your substitution Invalid. as a nominee invalid Yes. and illegal. Pero you could have sat for 2 years. Yeah, I could have sat if Martin allowed me. Di ba? Kasi I received an invitation. Saan ka makakita sa bayang ito, you'll receive an invitation from the House of Representatives na may SONA, di ba? And you are expected to take your ceremonial oath there. That's why I'm questioning that rule now in the Supreme Court. Bakit nanalo ka na, na-proclaim ka na ng COMELEC, nag-oath ka na sa Huwes, hindi ka pa rin congresswoman when the Constitution says that your term begins on June 30? Hindi ba personal ang galit nyo kay Speaker Romualdez kapag binabatikos nyo siya sa pagnanakaw, etc., iisipin ng ilan, personal yung galit ni Attorney Guanzon. Hindi naman yan personal eh. Kasi alam nyo, wala naman ako, palagay nyo, namulubi ako dahil hindi ako nakasweldo. Hindi naman yung personal eh. Ang ano ko doon is yung principles and of the rule of law. Abogado ako eh. Professor pa ako ng law sa UP College of Law eh. May Harvard degree pa ako. Tapos ganito lang gawin niya sa amin. Eh kung magawa niya ito kay Rowena Guanzon, magawa niya ito kahit sino. Diba? And he did. 3 more congressmen. Ang hindi Tatlo? niya pinaupo. 3 more? Oh, wala namang TRO sa akin ah. Nag-file yung Cardemet na remember, that was our first topic here. Duterte Youth Party Yes, List. that Oo. I disqualified him because he's overage, di ba? Oh. And nanalo naman ako unanimous what do you call in the COMELEC. He used that against me na may Supreme Court case daw. Eh on June 30, kailan ba sila nag-oath taking? July na, di ba? The Constitution says your term begins on June 30. Siya, July na siya nag-speaker, di ba? In between, sino ang speaker? Bakit ako ni Secretary General Mendoza pinatawagan sa kanyang deputy legal na pasensya na kayo, ma'am, na you cannot be in the ano? So, dalawa lang choices ko and I consulted a great lawyer. Shall I do this? That they have to bodily remove me from there? Sabi niya, that's your call, but you can. Pag pinas mo, ayaw kanila papasukin doon sa plenary, that's going to be an incident. And Hindi mo ginawa yun. Hindi ko ginawa. Kasi, sabi ko, Supreme Court na lang tayo. Kasi abogado ako, Claren. I abide by the rule of law. Palagay nyo, ba't di kayo pinaupo? Eh, kasi galit sila sa akin kasi sa rally, di ba, ni Lenny, maakyat ako eh. Iniimbita ako ng mga bata eh.
Sinasabi ko na si adik yan si BBM. Oh, how can he make good decisions? I'm right. I am right. No, all this that's happening to our country now proves that my prediction was right. But then we see the impeachment complaint, and the congressmen have said there is no proof that the president is an addict in any way. They said that it's insufficient in substance. It's sufficient in form, but not sufficient in substance, and therefore they will not send it to the plenary. But that's wrong, because they should send it to the plenary. That's in the rules. Let the plenary decide if it's insufficient in substance. But of course, BBM is majority there. Sandro is the majority leader. Wala naman talaga siyang hiya. Eh, bakit siya nagma-majority leader pa? Dapat, kung magaling siya talaga, dapat nag-resign siya as majority leader para maniwala tayo. Yan lang naman payo ko sa kanya eh. Ano ang masasabi ninyo doon? Teka lang nga mga kababayan, yun nga yung pinupunto natin dito. Ayan si Atty. Rowena Guanzon because abogado siya. Naririnig ko rin ito kay Tatay Digong mga kababayan. Ano sabi ni Tatay Digong? Hindi ako po pwedeng basta na lang perma ng perma dyan na hindi ko nababasa kasi abogado ako. Unlike dito kay Marcos Jr., perma ng perma na hindi niya binabasa. Ha? Perma lang siya ng perma. Katunayan hindi niya nababasa, hindi niya alam kung ano ang mga nandoon. Wala siyang alam eh. Tama? Tinatanggi niya mga kababayan, di ba? Kaya nga ngayon, may ano sa kanya eh, may mga kaso sa kanya eh. Sa impeachment na siya ang pumipirma eh. Imposibleng wala siyang alam. Na ngayon, yun kayong, di ba, na napaka-ironic. Ginagamit niyang depensa na wala siyang alam. In fact, dapat may alam siya. In fact, talagang hindi po pwedeng hindi niya alam. Kasi siya pumirma eh. Gets nyo? So ito yung mga punto dito. Bilang mga abogado, ayaw nilang basta pumirma at ayaw din nilang payagan yung mga mali. Kasi bilang abogado, officer of the court, pag mali, mali. Pag tama, tama. Gets nyo? Plus yung sinasabi na Atty. Rowena Guanzon, hindi ko naman sa kinagawa ng credit, pero alam natin, before pa, sinabi na ng Tatay Digong na nagko-cocaine itong isang presidentiable na ito si BBM. Hindi niya tinukoy noon, pero si BBM yun, wala naman sinong anak mayaman, di ba? Oo. Nagkakatotoo lahat ng mga sinasabi ni Tatay Digong. Sa House Committee on Justice, how Ako, they handled... Si Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan eh. Grabe yan si Luistro. Grabe yan, pro-Martin, pro-BBM. May AX, TAX dahil sa speaker. May ganito, bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker eh. This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. Oh, yun no? He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si Revilla. Di ba nag-surrender siya? Ito, rape ha? Non-bailable. Sabi niya, sa akin, yun ang tama eh. Anong klase abogada ka? Ayan, Abogada ka? Dati ka pa daw piskal? Ayan, Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? Buta ka. Dapat sa'yo ma-disbar, Congresswoman Luistro. Lumalabas lagi yung fabricated cases of rape ng asawa ko with the branding that tinago ko ang asawa ko. Yes. I evaded the law. That's what's going around. That here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Yes! Ang ganda na pang pagkakasabi. Yes! Tinago ko ang asawa. Okay, ano po ba yan mga kababayan? Abogada ka? Naku, grabe. Should disbar pala ito mga kababayan kung si Atty. Guanzon. Dapat pala may magsampa dito ng disbarment. Kasi aminado siya eh. Abogada siya ha. Inamin niya na nagtago siya ng asawa niyang wanted. Disbarment. Ay naku naman oh. Atty. Topacio baka naman. Atty. Topacio, total, di ba? Kamo man eh, wala ka naman ano sa lahat, personal eh. Pero, kaya mo naman makisawsaw sa lahat, kahit sino, di ba? So ito, sampahan mo ito ng disbarment kasi aminado eh. And not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back.
Pero ma'am, baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or libel, destroying her reputation. Natawa lang tuloy dito si Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan. Itong malupit, di ba? Ang ganda nito. Teka. Bakit natawa dito si Atty. Rowena Guanzon sa interview? Magandang pang thumbnails ito, mga kababayan. OMG, ano? Natawa itong si Atty. Rowena Guanzon dito sa tanong ni Karen Davila na baka, hindi ba baka kasuhan kayo ni Beatrix Luistro sa bilang Islander? Anong sagot? Congresswoman Luistro, make my day. Balikan natin ngayon ang Ang tapang talaga, mga kababayan, ni Atty. Rowena. Atty. Congressman Luistro, make my day. Ang dami po kasi. Ngayon na naman, nung inamin talaga niya tinanong talaga sa kanya na interview ng walang kagatul-gatul, di ba? Na inaamin niya. Ano pa bang ebidensya kailangan natin? Came from the horse's mouth. Ba, English si BMR, pangit. impeachment complaint. Dami lang naman yun. That's a dummy complaint. Sinasabi nga ni Congressman Erice, that lawyer is the lawyer of Lisa Marcos against Glenn Chong. Paano kami maniniwala dyan? I just did that para mabar yung any other complaint. Nag-file pa rin ng Makabayan. Yan naman ang gusto ko sa Makabayan, consistent. BBM resign, Sara resign. Itong si Risa Ontiveros ng Akbayan Dati, never again. Ngayon, why not? Maririnig mo ba siya? Nagsasabi ng BBM resign. Kabayan is consistent. Diyan ang mga kasama ko noon sa UP. Mga kabatch ko yan si Lisa Masa. Consistent yan. Di ba? Akbayan, gusto nila, Sara i-impeach, saka na lang daw labanan si BBM. What kind of thinking is that? Anong klaseng strategy yan? I think ang gusto talaga. Pangarap na kasi Madam Rowena. Gusto daw ko sa nila best friend mo na maging hindi, joke lang baka maging first gentleman. Hindi, tuloy. Sorry, joke lang yun Lion, slipper of the tongue. Talaga nila mayari is BBM gang will support her either as vice president, di ba? Pero dreaming na yan na tatakbo sa president dahil hindi tatakbo ang BBM gang. Mas guwapo naman si John Vic Remulla kaysa kay Lamas. Tatakbo yun. Sabi mo, makasuhan. sabi mo ma'am, bardagulan. Bakit? Bakit kayo magagalit sa akin? I'm a private citizen. Sue me. Grabe. As in, grabe mga kababayan. Pati si Karen Davila. Baka makasuhan tayo dito. What can the president do in the last 2 years of his administration that would really make a difference? Kasi naging whistleblower siya naglabas nung yung mga flood control. Hindi totoo yan, ma'am. Because I think, eto na naman, prediction ko to, kaya makinig kayo lagi sa akin. Tunay akong analyst. Sa first 3 years nila, ang plano nila is kaukaw ng kaukaw. Nakaw todo. And they use the budget. That's why yung yan mortal sin nila to our democracy is that they used Congress to loot our taxes. Mortal sin yan. At ngayon, hindi nakukulong. Walang nakukulong. Si Revilla nakulong. Ano ba yan? Palit ulo? Hindi. 2 years to go. Dapat ipakulong ni BBM si Romualdez para tumahimik ako at tumahimik yung mga tao who are supporting me. Bakit si Saldico ang binabanatan nyo? Sinasabi na ni Saldico na ang mastermind si Martin Romualdez na nag-atid siya ng pera doon at kay Bongbong. Pinalayas nila kasi ayaw nilang magtestigo. Ngayon gusto na magtestigo, ayaw naman nilang pabalikin. Kunyari lang yun. Bakit si Senate Torping Lacson sa Blue Ribbon in-invite si mag-testify by Zoom, si Saldico? Nung lumabas na sa ibang network yung part 1, part 2, part 3 ni Saldico, ayaw na ipatestify doon by Zoom. Ano ba talaga, Senator, ang rules dyan sa Blue Ribbon Committee?
Dapat what is good for the goose is good for the gander. Di ba? Ganun lagi yung mga Inglesero. Bakit naman ganun? Dapat pinatestify nyo na. Kasi kung pinatestify nyo yun, edi part of the records na yun ng Senado, ang sasabihin niya na naghatid siya ng pera sa kay Romualdez at sa bahay ni Bongbong at sa Malacanang. Ang sinasabi mo, whistleblower si Bongbong, that's not true. He admitted there was a U.S. State Department report saying that the corruption in the DPWH is massive. That's why he did that. At saka, yun na nga, ang analysis ko, na 3 years, come, and then on the 4th year, look like a hero. Oh. Naku, mga kababayan, kinilabutan ako dito sa sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Totoo po ito. May report po mga kababayan, na-reaksyonan po natin yan sa Birada Aguila. At aywan ko, sa tingin ko, naalala ko, dito rin, na-reaksyonan din natin yan. Mayroon pong US report patungkol po dito sa corruption, sa custom pa nga di ba? Custom, DPWH. Kaya hindi po pwedeng magbayabayanayan dito sa itong si Marcos Jr. na para bagang tila siya pa ngayon yung bayani. Ay, booking na booking ang galawan nitong grabe mga kababayan, ano? At kitang-kita, totoo rin, yung sinasabi na Atty. Rowena, 3 taon, nakaw sila dito, nakaw doon. Ganyan po ang testimonya, tumutugma yan sa testimonya ni Diskaya na nag-umpisa silang yumaman 2022, 2023, 2024, 2025. Itong 3 taon lang po mga kababayan, nag-boom po ang kanilang negosyo. Di ba? Grabe, hindi kinakaya ni Karen Davila ito. Talagang baka makasuwal tayo rito, sabi niya, no? Kaya lang, sagot ni Atty. Rowena, make my day. Hero ba siya? Naniniwala ba kayo na posibleng makasuhan at makulong si Martin Romualdez? Pwede. Kasi bakit nila pinakasuhan si Revilla at pakulong nila? Bakit hindi? Di ba? ICI also, yun lang ang problema kasi sabi nila i-live stream nila, hindi nila live stream. Kawawa yung ICI. Sinabi ko na when I was in Europe, mag-resign na kayo, mga inutil kayo. Mm-hmm. Naiwan na lang ngayon si former Justice Andy Reyes. I mean, di naman siya makaresign, di ba? Di ba? Technically, that is already inutil. Anong nakikita niyong kalalabasan ng buong flood control hearings? Ang hearings na yun ng ICI, it was done to pacify us. That's why I said in the first place, ano yung ICI na yan? Si Bongbong din naman nag-appoint dyan. Siya naman namili ng mga tao. Sino una nag-resign? Di ba? Yung accountant? Yung accountant nag-resign di ba? Ngayon si Justice Reyes na lang naiwan. Because how can I believe na yan? Kung si Justice Davide kaya nilagay mo doon, baka maniwala pa ako, di ba? I'm nothing against Justice Reyes. Pero alam ko naman na former ES Bersamin also partly chose the members there, di ba? At tapos nadawit siya, si E.S. Bersamin, Chief Justice, nag-resign siya. Kasi gagawin siya sangkalan. Di ba? Chopping board. Yeah, it's falling Di ba? The boat is sinking. But di ba? what are you seeing? May maganda bang kalalabasan lahat ito? Some Well, so people far. see reforms, something positive. Sabi nga, ko nga, at ni Dr. Winnie Munsod, how can Bongbong reform when all these people around him are incapable of reform because he, as a leader, really doesn't want reform? Bongbong Marcos ran on the unity chu-chu-chu with Sara Duterte. That's why he won. I'm not friends with Sara Duterte. I've never met her except in my sala when she applied for registration of her local party. And I treated her there as petitioner even when she was mayor. And it's not true that kumakampi ako kay Sara Duterte. So hindi ka Yung pro-Duterte. impeachment- Hindi kasi yan ang sinasabi ng ilan. Paano ako mag-pro-Duterte? Nag-Lenny ako. Tapos paano ako maging DDS na I fought Marcos all my life and my whole family, my brothers and sisters? Hanggang ngayon, yung kuya ko na heart surgeon, may marka pa ng Molotov bomb dito dahil sa Diliman Commune and first quarter stop. Hindi lang ako, Karen. Lahat ng mga kapatid ko sa UP.
nag-aktivista kami against the dictatorship. 12 years old pa lang ako. I nearly went underground, but I saw my mother crying in my dreams. So I took that bus at midnight and went home from Dumaguete. Oo. So, ang sinasabi ko, paano ako magdi-DS? Andun nga ako sa... Nagkampanya kami against Marcos and against his warlord Armando Gustilo. O gusto nyo, kayo doon magkampanya? Ay, Namprel doon, tinututukan ng Armalite. O, so, we risked our lives and properties and liberty to fight for Cory Aquino nung nag-snap election. At na-appoint ako mayor ni President Cory, and I ran, and I served up Cadiz City, which became a first-class city, with the surplus. When I entered there, third class, di sila makabayad ng sweldo eh. Ang point doon is, I was even appointed by Cory Aquino to reward me and my family for our fight against the dictatorship of Marcos. And not only me, she appointed my mother, Elvira Guanzon, to her previous position as board member because she resigned from the KBL when we already fought Marcos. Sa Cadiz, hindi yung kampanya lang kayo sa Facebook, tutukan ng baril doon pag nag-eleksyon nung araw. So sa lahat ng pinagdaanan mo at ngayon abogado ka, ang tanong, ano nga ang posibleng reforma sa Pilipinas? Anong kabutihan ang pwede nating makita sa lahat ng ito? Pwede natin makita, pero I don't think makikita natin kung sila pa rin nandyan. He should change his cabinet. I have one question for Secretary Chu Laurel, which I did not mention in other shows. Why is it, Secretary Laurel, that this one bidder called Lead Agri has won all the biddings at more than 60% of the biddings for seedlings, rice seedlings, in the DA? Bakit ang Agri-Lead isang klaseng seedlings lang? Lahat, para sa lahat sa buong bansa, sila nananalo. Ibibigay nyo sa amin seedlings na hindi mabubuhay. Pag nanakaw po yan, Bureau of Customs. You check again if I am correct that the U.S. State Department also issued a comment that the Bureau of Customs is full of thieves. Well, not in that exact language, but that there's massive corruption. Grabe naman kayo. So, ang ano ko lang naman, ma'am, is maniniwala ba kayo na marireform ito ni BBM? Na siya pa rin ang presidente? Kung siya mismo, kina-question natin siya dahil sinabi ni Saldico na nag-kickback siya ng... O sinabi din ni Tang Chanko, he was witness to it, na sinabi niya na kinuha niyo na lahat. Sabi niya kay Martin Ibig niya sabihin, kinuha niyo na lahat, wala na natira sa akin. Pag naririnig mo yung amounts, Mga kababayan, di ba? Di ba na-reaction na natin yun, yung sinabi ni Toby Chanko? Simple na nailaglag ni Congressman Toby Chanko itong si BBM. Dito sa pag-amin niya, dito sa pagsisiwalat niya, na pinapagalitan niya itong si Martin at saka si Saldico na kinuha na nilang lahat. Wala nang natira sa kanya. Simple na paglaglag na inamin mismo. At mismo si BBM. Aywan ko mga kababayan, Kaya nga ito mahalaga yung katulad natin ng mga vlogger, katulad ni Atty. Rowena Guanzon na may mga matinong pananaw. Kasi nai-enhance po ito mga kababayan. Aywan ko sa ibang mga kasi minsan nahi-hate nila yung paulit-ulit daw. Hindi nyo alam katulad nito Di ba ang dami niyang ang dami niyang interview. Pero patuloy pong mababanggit yun kasi simpleng-simple na nilaglag talaga ni Toby Chanko si BBM. Panoorin niyo po yung video ko na yan mga kababayan. May video na po ako niya, nakahapon na yata naka-upload noong nakarang araw lang. Simpleng nilaglag ni Toby Chanko si BBM.